Nasa takip silim na ako ng aking 20s. Pero hanggang ngayon, marami pa rin akong naaalala noong grade 1 pa lang ako. 19 years ago na rin. Matagal-tagal na din kung iisipin. Sa tuwing naaalala ko yun, ay natutuwa ako kasi minsan din palang naging nakakatuwa yung childhood ko. Kaya sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo yung mga pangyayari na hindi ko makakalimutan noong grade 1 pa lang ako. Subali unang araw ng pasukan ay wala akong kakilala sa classroom. Kaya nahihiya talaga ako magpasok nun. At saka ayaw ko magpaiwan sa school mag-isa eh. Kaya si mama, binabantayan niya ako sa labas ng classroom. Mabuti na lang talaga may mga kasama si mama na ibang magulang na nagbabantay. Kaya may katsikahan siya. Hindi siya naboboring. May time din na habang nagkaklase kami, ay bigla-bigla na lang nawawala itong si mama sa pwesto niya. Kaya ako, hinanap ko siya. Nasaan na yun si mama? Mag-uwi na lang ako. Yun pala, umuwi nang hindi ko alam. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si mama, nagluluto ng tanghalian. At nung nakita niya ako, ay pinagalitan niya ako. Wala ka na kasi doon, kaya umuwi na lang ako. Balik tayo sa school, ma. Kaya hinatid ako ulit ni mama sa classroom at nagbantay siya ulit doon. Tumagal ng 5 araw yung pagbabantay ni mama sa akin noon. Hanggang sa nagkaroon na ako ng kaibigan at pumayag na akong magpaiwan mag-isa sa classroom. Ma, pwede mo na ako iwan dito sa classroom. May kaibigan na kasi ako dito eh. So ayun, nagkaroon na ako ng kaibigan. Kaya simula noon, hindi na ako nahihiya pumasok sa school. Jed nga pala yung pangalan niya. Mas matanda siya sa akin ng 1 taon kasi pabalik-balik siya ng grade 1. Mabait naman itong si Jed eh, kahit pabalik-balik siya ng grade 1. Siya din yung unang lumapit sa akin para makapagkaibigan. Pero may time na napaaway to siya. Habang nagdo-drawing kasi kami ni Jed, bigla na lang lumapit sa amin yung kaklase namin na bully. Ano yung ginagawa niya? Ano yung dinadrawing niya? Pero hindi namin siya pinansin ni Jed at nagpatuloy lang kami sa pagdodrawing. Kaso nainis siya eh. At bigla niya na lang sinulatan yung damit ni Jed gamit yung ballpen na pula. Kaya nagulat si Jed at nainis din. Kaya gumanti siya gamit ang ballpen na itim. Hanggang sa walang katapusang gantihan na ang nangyari. At yun ako, pinapanood ko lang silang dalawa nag-away kasi pati ba naman pagsumbong sa teacher ay nahihiya ako. Tumagal ng 2 minutes yung laban nila sa taas ng lamesa hanggang sa napansin na lang yun ng kaklase namin na babae at siya yung nagsumbong kay ma'am. Hala ma'am, nag-aaway si Jed at si Mark sa taas ng lamesa. Ay nako, anong ginagawa nyo dyan sa taas ng lamesa? Bumaba kayo dyan. Tama na yan. Ay hala, dumugo yung tinga ni Jed. Ballpen po na pula lang po yan ma'am, hindi po yan dugo. Tawang-tawa kaming mga lalaki nun habang pinupunasan sila ni ma'am ng basang towel para lang mabura yung mga tinta ng ballpen sa buong katawan nila. Anyway, noong lumipas yung mga buwan, may dumagdag na kaibigan ko, si Nico at si Paul. Napansin kasi nila na magaling daw ako mag-drawing kaya nakipagkaibigan sila sa akin. Madalas silang nagpapadrawing sa akin ng Spider-Man at Batman Tapos, pinapapotocopy nila yun kasi yung ibang kaklase ko ay gusto rin magkaroon ng kopya. Manghang-mangha pa sila nun sa drawing ko. Kaya ang kapalit nun ay nililibre nila ako ng baon. At may time din na napagalitan ako dahil dito sa ginawa ni Nico. O Alex, tignan mo Ano yan? Pututoy. Ganyan ka mag-drawing yan? Ganito yan tignan mo. Aba, lupit mo mag-drawing Realistic Tawang-tawa kaming dalawa sa kalukuhan namin nun hanggang sa napansin kami ng isa naming kaklase na babae. Ma'am, nagdo-drawing ng basto si Alex sa papel. Bakit ako lang? Si Nico yan. Bakit? Ikaw lang naman ang marunong mag-drawing dito Nadamay tuloy ako. Palasumbong. Kaya ayun, pinatayo kami sa harap ng klase ng 5 minutes. Natatawa pa rin kami nun Paano ba naman kasi, yung mga tropa namin sa upuan ay inaasar kami. Yun din yung time na nasira yung record ko ng pagiging mabait at tahimik sa klase. Thanks to you Isa din sa mga hindi ko makakalimutan noong grade 1 pa lang ako ay yung Christmas party. Ito yung pinaka-paborito natin sa lahat Ganito pa nga yung pistuan ng mga upuan nun Tapos kanya-kanya kayo dala ng baon. Anong binaon mo? Fried chicken. Sa'yo? Ito spaghetti. Wow, sarap niyan Bigyan mo ko niyan, bigyan din kita nito. Sige.
Pero anyway, nung nag-exchange gift na kami, ay ang nabunot kong number nun ay number 31. At ang nilalaman ng regalong nabunot ko ay yoyo na kulay yellow-green. Ang swerte ko nun eh. Ako yung may pinakamagandang regalo na natanggap kasi kadalasan na regalo sa mga ganyan ay tasa, baso, at notebook. Ang mas malala yung regalo ni Jed, yung barnat sa chocolate. Kaya ako babalik-balik na grade 1 eh. Gaya nireregalo mo sa Christmas party kung hindi ka ba naman kupal. So, hanggang dito na lang muna ang kwento ko. Salamat sa friend ko na si Abby Animated sa pagpayag na collaboration. Oy, siya nga pala, huwag niyo kakalimutan mag-like at comment ha. At mag-subscribe na rin kayo kung nagustuhan niyo itong video para naman maging masaya na ulit ang buhay ko. Panis.